Hindi pala mahaba yung pila. May nakaharang lang pala. Vision. 65,000 Vietnamese dong lang. Kung ako sa inyo, kung pupunta kayo sa Saigon, lagi kayo magpayong na lang. Tapos recommended ko na may kasama kayo para hindi kayo ma-hassle pag set up ng tripod kasi napakainit na. Ito ba yung mga ginamit nilang meeting rooms? Asan ba history nito? Wala. Hello. One Vietnamese iced coffee. Sorry? Yeah. With milk. Condensed. Yeah. Thank you. Yan, nakapasok na tayo guys. So dito sa kanilang entrance, itong mga airplanes, helicopters. Meron ata ditong mga tankers and panzers. Yan. Hello everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another Saigon vlog. And for today's vlog guys, ay nandito na tayo ngayon sa Independence Palace. So dito tayo binaba ng grab bike and alam nyo ba na ang binayaran ko lang ay 9,000 Vietnamese dong. So akala ko 14,000 Vietnamese dong siya, pero bakit 9 lang? Ano ko, yun yung binayad natin. Pero need pa ata natin bumili ng ticket guys. So magkano kaya ang ticket dito sa Independence Palace? And kung mapapansin nyo guys, andito na siya sa likod ko. Ayan, dito. So yan ang Independence Palace and napakaraming turista sa loob. So tayo ay makikijoin sa kanila. So may picture taking din tayo dyan and ililibot ko kayo dyan kahit papano. So yung ticketing counter nila. Dito tayo. So ito na oh. Ay, haba ng pila. Haba ng pila guys. Hindi pala mahaba yung pila. May nakaharang lang pala. Vision. 65,000 Vietnamese dong lang. Mura lang pala siya guys, 65 lang. So ito na yung ticket natin. Thank you. Papasok na tayo. So we got our tickets na here in Independence Palace. Ito na siya guys. And ang init na naman, tagbilad na naman tayo. Teka, saan baka magsiset up muna ng pang picture taking? So pwede ata tayo pumasok sa loob ng palace. And actually kasama daw yung exhibit 65, kasama na rin dun sa 65 Vietnamese dong na binayaran natin. Exhibit tsaka yung palace mismo. So hindi ko alam kung saan yung exhibit. Ayun, init. Wait lang, set up tayo guys dito. Mabilisan lang tayong picture taking. Ayun o, dito na kasi yun. So iniisip ko kung saan ako mag-picture taking. Kasi init na init din yung mga tao guys. Ay, dito siguro. Ayun o. Pwede dito guys. Para hindi masyado mainit. Kasi pwede kaya. So ito pala yung kanilang map. Tapos yun na mismo yung palace. And with fountain. Ang init. Ang init, ang init. Teka, picturean muna natin bago tayo pumasok dun mismo sa palace na yun. Dun pa tayo guys, so tingnan yung lalakarin natin. Pwede siguro tayo dito no, dumaan. Kasi medyo malilim dito, panay puno pa. Kasi dito guys, kung sa gitna kayo, tignan nyo naman oh, kung gaano kainit ngayon dito sa Saigon. Good luck talaga sa inyo guys. A few moments later. Okay guys, so doon na tayo mag picture taking dito sa Independence Palace. So ngayon, papunta na tayo sa loob ng palace. So ngayon pa lang tayo lumabas guys kasi napakainit talaga.
Actually guys, ang time na dito is 3:30 PM. So mamaya guys, hahabulin pa natin yung War Remnants Museum kasi hanggang 5:30 PM pa naman sila. So dito siguro kahit hanggang 4 PM lang tayo kasi saglit na libutan lang naman ito sa Independence Palace. Tsaka medyo malaki din ito guys, hindi natin mahalilibot lahat talaga. Pero gusto ko ipakita ko na rin sa inyo. Sayang naman kasi. Tignan nyo guys, so dito tayo dumaan sa malilim. Grabe kasi napakainit dito guys sa Saigon. Sayang talaga yung mga kojik at lutan nyo dito guys. Kung ako sa inyo, kung pupunta kayo sa Saigon, lagi kayo magpayong na lang. Tapos recommended ko na may kasama kayo para hindi kayo ma-hassle pag set up ng tripod kasi napakainit na. So dito guys, parang merong cafe din. Try nga natin dyan mamaya. Tikim ulit tayo ng coffee. Sana hindi ganun kamahalan, pero kapag mahal guys, back out tayo. Ayan. So akyat muna tayo dito sa Independence Palace. Grabe ang init pa rin guys. So tignan nyo naman, no, kawawa yung mga nagpipicture taking kanina pa. Let's see kung ano nga ba makikita sa loob ng Independence Palace. Yan, marami rin nagbablog. Tapos meron din guys mga nakatambay dun sa second floor. Ay, walang aircon pala. Ito na pala siya guys. May audio guide din dito kung gusto nyo. Pero hindi na tayo bibili ng audio guide na yan. Tayo maglilibot lang dito. Anong meron dito? Oh, yung dining table guys. So, parang conference room siya. Ganda. Dito anong meron? Wow. Ganda, oh. Wow. Ganda, oh. So nandito na tayo sa kanilang second floor. Ayan. Ano makikita dito? Ganda ng design nila guys, oh. Parang mga meeting rooms. Ito ba yung mga ginamit nilang meeting rooms? Asan ba history na ito? Wala. Ayan. Ito, ano ito? Dragon. Itong malaking pabilog, para siyang dragon guys. Tapos dito yung kanilang terrace na maraming nakatambay kanina. So ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Kasi guys, tignan nyo naman, oh, napakagandang view ng Ho Chi Minh City. Yan, oh, maraming nagsiselfie. Ano ito guys? Ito yung Ambassador's Chamber pala. Yan. Before 1975, many countries had embassies in Saigon. So, si President Nguyen Van Thieu received the newly appointed Japanese Ambassador Hiroshi Hitomi. This was the last such ceremony ever enacted in the Independence Palace. Oh, dito na yung last. Wow. Imagine niyo guys, no? Parang ang bigat sa pakiramdam kasi napakaraming memories dito. So dito pala guys naganap yung pinaka last na enactment. So ito na yung pinaka top floor nila, yung third floor. And meron ding dining table dito. Yan. First Lady's Reception Room. Ano pong meron dito guys? Ganda guys dito, oh. Tsaka ma-enjoy mo guys yung view and yung hangin. Ang lamig dito guys sa taas. Eh parang may helicopter dun. Puntahan natin yung helicopter. Display na lang yan siya. Ayan, oh, display na lang. Ito, ano ito? Parang movie theater. Hindi, joke lang. Parang theater stage. Ano pang makikita dito? Meron pa ba?
Or last na yung theater nila. Ah, ito. Ano naman ito? Ganda guys, oh. A few moments later. So tayo ay magkakape muna dito sa Cafe 34. Yun nata yung basa. Ang opening time nila is 8:30 to 16:30. Ano kaya yung mga drinks nila? Oh. Hello. One Vietnamese iced coffee. Sorry? Milk. Ah, yeah. With milk. Condensed. Oh, yeah. It's ice, right? Ice? Okay. Here? 100? So, ang in-order natin na iced Vietnamese coffee. Thank you. So, hanap tayo ng magandang pwesto, yung mahangin. Kasi napakainit dito. Ayan, dito medyo mahangin guys. Tayo ng pwesto. Saan ba malamig? Dito ba? O, dito ata malamig. Dito tayo. So, ito na guys yung in-order nating coffee. Ayan, wala silang baso na maayos. Ah, ito pala. May sign naman kahit pa paano. So, ito yung sign nila. Cafe 34. Ayan, so, inumin lang muna natin to guys. And siguro mga 4 PM, alis na tayo dito. Para maglakad na papunta sa War Remnants Museum. Kasi 500 meters na lang yon from Independence Palace. So, try muna natin tong coffee guys. Para lang malaman natin yung lasa ng Vietnamese coffee dito sa Vietnam. So, nabili ko pala to guys, itong iced coffee na to for 60,000 Vietnamese dong. Diba, mura pa rin. Buti na lang guys, mura talaga yung mga bilihin dito guys. Ay, baliktad pala, sorry. So, yun, buti na nga lang, mura yung mga bilihin dito sa Vietnam. Talagang may enjoy mo bawat food. And also, yung gala mo, hindi ka masistress sa pera. Kasi hindi mauubos ka agad. Ang mumura lang talaga guys. Yan. Sarap guys. Na-refresh talaga ako sa lakaran dito sa Independence Palace. Pangalawang kape na natin. Oo nga no, kasi yung una yung coconut coffee. Ngayon ito namang Vietnamese coffee. Ano naman kayo mamaya dinner? Hindi, joke lang, baka palpitate na tayo. So baka mag-water na lang tayo mamaya sa War Remnants Museum. A few moments later. So doon na tayo mag-coffee dito sa Cafe 34. And medyo kumalma na yung init guys. Kasi ang time na now is 4:30 PM na I think. So tara, habulin na natin ang War Remnants Museum. Explore muna natin siya guys. Kasi for sure, marami rin tayong makikita na maganda. Na magandang exhibit dun sa museum na yun. So buti na lang guys, medyo kumalma na yung init kasi kanina grabe, napakainit. Buti na lang nagkape tayo dito sa Cafe 34 kahit pa paano. Nahimasmasan ulit ako guys mag vlog. Kanina guys, pagod na talaga ako mag vlog kasi sobrang init, as in grabe. Talagang sakripisyo talaga guys kapag tayo ay gumagawa ng content, lalo na kapag sa initan. Grabe, sobrang init dito sa Saigon. Hindi ko in-expect na ganito kainit ngayon. Kasi ang sabi sa akin is parang hindi pa daw summer sa kanila. So, ngayon parang summer na itong weather nila. So, asa na exit na itong Independence Palace. Lakarin na natin itong War Remnants Museum. So, ang plano ko pala guys, after netong exploration natin sa War Remnants Museum, tayo ay babalik muna sa hotel para mag-freshen up and mag-charge ng bagay-bagay. Tapos guys, mamaya may mga lilibutin pa tayo dito sa Saigon City, kaya abangan nyo na lang guys. Kailangan lang muna natin mag-freshen up kasi grabe yung pawis natin. Kailangan na natin magpalit rin muna ng outfit sa hotel. Talaga, grabe yung pagod dito guys. Talagang simula kanina, nagtutour tayo ng alas 12 kainitan, di ba? Grabe.
Isipin niyo yun guys, na survive natin yung init na yun. Nakikita ko na ang War Remnants Museum and nakastop pa. So dito lang siya guys, sa tapat pala ng Saigon Playhouse. Ano tong Saigon Playhouse? Nakakatuwa naman. Ano to? Bar and resto ba? Ang ganda ng design nila guys, orange na orange oh. Tapos parang malaki siya guys, may building pa dun sa kabila niyo na parang Saigon Playhouse din. Orange din kasi guys yung design eh. Ano ba? Go na ba? Ah, go na. Baka mamaya biglang tumawid. Alam nyo naman guys, dito sa Saigon napakahirap i-predict ng mga bagay-bagay. Mamaya nandyan na naman sa tabi natin yung motorbike. Kaya doble ingat talaga dito once na tumatawid kayo sa Saigon. Pa-stop pa pala. Eh ano tong niluluto ni ate? Parang butchi oh. Ayan, go na. Oy, wait lang po. Yan ay yung museum. Marami pa rin tao. Magkano kaya ang entrance fee dito sa War Remnants? Yan guys, ang daming turista. Ito na ba yun? Ah, akala ko ito lang. Sige, meron pa pala sa loob. Sige, bili muna tayo ng ticket. So ito na yung ticket natin guys, for 40,000 Vietnamese dong. Diba mura lang? So papasok muna tayo dito. Kahit tatap. Ito ata yung QR code ang itatap. Anh qua luôn anh đừng che nó không quét được. Thank you. Yan, nakapasok na tayo guys. So dito sa kanilang entrance, itong mga airplanes, helicopters. Meron ata ditong mga tankers and panzers. Yan. Solid guys, oh, ang ganda. Wow. Ito ata yung ginamit nila sa giyera guys. Oh. Itong Vietnam talaga guys is napakaraming panggiyera. Ito yung history talaga nila. Yan, oh, welcome to War Remnants Museum with a lots of tourists. Anong meron dito? Bakit may nag-aantayan dun? Teka, libutin muna natin tong sa labas bago tayo sa loob guys. Oh, mga missiles oh. Grabe. Wow. Ang ganda guys ng mga tankers nila. Lapitan nga natin para makita nyo yung detalye. Yan oh, ganda. US Army. Bulldozer. Ito talaga oh, ganda. Ito yung mga ginagamit sa movies, di ba? So ito rin yung ginagamit sa mismong war. Tingnan nyo guys, kung gaano kaganda. Ang galing nila gumawa ng ganito, no? Katakot din eh. Sobrang ano. Sobrang kunat din eh, no? Boom. Explore na natin yung loob ng War Remnants Museum. Ito waiting area nila. Tapos ano ito? Ah, audio guide din. Tapos dito guys, souvenir shop. Yung galing guys oh. Panggera, mga pang sandalo. Wow. Ganda no? Ganda guys. Libot tayo kaunti. Siyempre nandito na tayo. Ito mga bags. Ah, ito pala yung mga bags guys. Ang ganda. Mga pangregalo nyo sa mga mother and titas nyo. Ayan na, famous na Vietnamese hat. Vietnam. Tara, pasok tayo sa kanilang gallery.
Ito yung Remembrance of Resistance Days. So yung nasa loob guys ay parang puro mga tao na nagsakripisyo, and also yung mga ginamit nila guys nandun rin. And may nakita ako dito guys, get out of Vietnam. Ang ganda guys ang message nila, talaga nakipaglaban sila sa war dati. Grabe yung bravery din na nangyari sa Vietnam. Talagang sila yung pinakakilala sa war dito sa Southeast Asia. Imagine yung history ng Vietnam dati. Talagang fight for our rights. Dami pa dito. Ayan, yung mga nandito guys is parang puro mga protest nila dati. Ano kang makikita sa taas? Saan yung akyatan nila dito? So, nandito na tayo ngayon sa kanilang first floor, and nandito tayo sa War Crimes Gallery. So, nandito na tayo sa kanilang third floor, and yung last top floor nila dito sa War Remnants Museum. So, dito natin makikita yung historical truths and yung requiems and yung Vietnam War and Peace and si Agent Orange during the Vietnam War. So, explore muna natin guys. Kapagod guys. Maraming lakaran din. So magbabasa-basa lang muna ako dito guys sa War Remnants Museum para maintindihan ko rin yung history nila, and syempre pinakita ko muna sa inyo para makita nyo rin. And by the way guys, kayo na bahala o sakaling gusto nyo i-add sa itinerary ito kung gusto nyo malaman yung history ng Vietnam. So mamaya ay mag-grab car na tayo, mamaya ay mag-grab bike na tayo guys, kasi mura lang naman papunta sa ating hotel, kasi medyo malayo-layo rin tong Independence Palace tsaka War Remnants Museum. I think more than 1 kilometers pala siya. So nung chinek ko kasi kanina guys, akala ko kaya lahat lakarin, pero yung kanina sa The Cafe Apartment, nakakapagod din talaga kung lalakarin nyo from The Cafe Apartment to Independence Palace. So be right back guys, ako ay mag-explore muna ng history ng Vietnam. Wow,
Kala mo historian eh, no? Hindi, pero gusto ko lang malaman guys kung ano yung nangyari din sa kanila. A few moments later. Okay guys, so nakabalik na tayo dito sa ating hotel and nakapag-bihis na rin ako guys kasi chinarge ko lang itong packet 2 natin kasi nalobat tayo kanina dun sa War Remnants Museum pa lang. So nakalimutan ko rin i-charge. So kaya dito na lang tayo nag-vlog. So ang binayaran ko pala kanina sa Grab, pabalik dito sa ating hotel ay dapat 18 Vietnamese dong lang kaso walang pambarya si kuya. Kaya 20 Vietnamese dong ang binayad natin. So guys, by the way, mag-freshen up lang muna tayo dito sa ating hotel and nag-charge pa ako ng mga equipments natin para sa gagamitin natin mamaya. And papahinga lang din muna ako ngayon dito sa ating hotel para ready tayo mamaya sa galaan. Kasi guys, meron pa tayong mga itinerary na gagawin later and I'm very excited na ma-explore ang nightlife ng Ho Chi Minh. So dito ko muna puputulin guys itong Independence Palace Tour and War Remnants Museum vlog. So kung nagustuhan niyo itong video na to or marami kayo natutunan sa vlog na ito, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Saigon vlogs natin. That's it guys, I really appreciate you being here. Maraming salamat po sa pagsama sa Saigon vlog na ito. See you again later guys for another Saigon vlog. Bye!